Magandang araw muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa araw na ito ay isa na namang kwento ng pakikipagsapalaran at kababalaghan ang aking ihahatid sa inyo. Ito ay kwento ni Mark na isang guro mula sa isang paaralan sa lungsod ay lumipat ng pagtuturo sa isang malayong baryo sa probinsya ng Quezon. Doon ay nakilala niya si Tanya, isang dalaga na kapwa niya guro sa paaralang pinaglipatan niya. Agad na nagkagusto sa kanya ang dalaga, dahilan para gamitan siya nito ng gayuma. Subalit may taong tumulong sa kanya upang hindi matuloy ang masamang balak ng dalaga sa binata. Isa na rito ay ang kanyang mag-aaral na si Buboy. Akala ni Mark ay yun na ang pinakamasamang mararanasan niya. Subalit, yun lang pala ang simula ng mas masasakit na kapalaran niya dahil matutuklasan niya ang pagkatao ng dalaga. Paano niya haharapin ang mabibigat na pagsubok na darating sa kanya? Ano pa nga ba ang mas malalim na madidiskubre niya sa pagkatao ng dalaga na siyang lalong magpapatindi sa paghihirap ni Mark? Sino ang makakasama niyang tutulong sa kanya upang labanan ang kasamaan na bumabalot sa baryo Sapang? Malalaman natin ang sagot sa mga tanong na yan sa kwentong aking isasalaysay. Ngunit bago ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ko ngayon. Masaya ako, pero nakakaramdam din ng kalungkutan. Ilang taon akong nagserbisyo bilang isang guro sa paaralan na kung saan una akong nagturo. Subalit ngayon ay ito na ang sandaling kailangan ko nang umalis. Marami akong masasayang alaala sa bawat sulok ng silid na ito. Babaunin ko ang masasayang alaala na yon sa paglipat ko sa paaralang naghihintay sa akin. Ayoko mang umalis, subalit hindi ko na kayang makita at makasama pa si Samantha, ang dati kong nobya na ipinagpalit ako sa iba. Ang masakit pa, kapwa guro ko din sa paaralang ito ang ipinalit niya sa akin. Masakit sa loob ko na makita sila sa araw-araw na masaya sa kanilang buhay. Kasal na sila ngayon, buntis na din si Samantha. Ako na lang yata ang hindi pa umuusad ang buhay. Dahil nga kasal na sila, tanggap na din sila ng ibang kaguro namin. Nakalimutan na ng lahat ang pagtataksil na ginawa nilang dalawa sa akin. Kaya upang gamutin ang puso kong nasugatan, kinailangan kong magpakalayo-layo na lamang. Kinabukasan, maaga pa ay gumising na ako. Ito na ang araw na pinakahihintay ko. Luluwas ako patungo sa bagong paaralan kung saan dito ko na lamang ipagpapatuloy ang serbisyo ko bilang isang guro. Kaunting gamit lamang ang aking dinala, yung kailangan ko lang. Dahil sa haba ng aking biyahe, hapon na nang nakarating ako dito sa probinsya ng Quezon. Dumiretso na ako sa paaralan, sa opisina ng eskwelahan. Kumatok ako sa pintuan. Tiyempo,
na may isang babaeng naroon sa loob ng opisina. Base sa kanyang suot na uniforme, isa siyang guro. Ngumiti ako at magalang na bumati. Magandang hapon po. Ako po si Mark, ang bago pong guro sa paaralang ito. Magandang hapon din naman. Maupo ka muna. Ikukuha lang kita sandali ng may inom. Tango at ngiti lamang ang naisagot ko, sapagkat nahihiya akong tumanggi sa alok niya. Isa pa, nauuhaw na din talaga ako. Habang kumukuha ng tubig ang babaeng guro, hindi ko maiwasang ilinga ang aking paningin sa paligid ng opisina. Ibang-iba ito sa dating paaralang pinagtuturuan ko. Maaliwalas ang paligid. May mga buhay na halamang nakalagay sa paso sa bawat kanto ng silid. Sobrang nakakagaan sa pakiramdam kung sila ay pagmamasdan. Ilang sandali pa, bumalik na ang babae. May dala itong isang basong tubig sa kanang kamay. Sa kaliwang kamay naman niya ay isang tuhog ng banana cue ang kanyang bitbit. Inilapag niya ang tubig sa mesang nasa harap ko. Samantalang ang banana cue ay inaabot niya diretsa sa akin. Oh, heto. Magmerienda ka muna. Mukhang napagod ka sa biyahe mo. Opo. Napakalayo ng lugar na to. Akala ko nga po aabutin na ako ng gabi sa daan eh. Sumabay pa ang traffic mula sa Laguna papunta dito sa probinsya. Ganun ba? Sa Laguna ka pala nagturo dati. Bakit naman naisipan mo lumipat dito sa Quezon? Nako, mahaba pong kwento. Matapos kong magsalita, banayad ng ngiti ang pinakawalan ng babaeng kausap ko. Doon ko biglang naalala na hindi ko pa pala natatanong man lang ang kanyang pangalan. Miss Maganda, ano nga palang pangalan mo? Pasensya ka na, nakalimutan kong itanong kagad kanina. Dahil siguro sa gutom at pagod sa biyahe, kaya hindi ko kagad naalala. Wala pa ako sa wisyo. Banayad siyang ngumiti. Para bang kinikilig siya sa pagtawag ko sa kanya ng Miss Maganda. Sinasadya ko yun upang maging magaan ang unang araw ko sa nilipatan kong paaralan. Tanya. Tanya ang pangalan ko. Saka, pwede bang wag ka na mangunupo sa akin? Mukhang magkaedad lang naman tayo eh. Halos mabulunan ako sa sinabing yun ni Tanya. Kasi, hindi mahahalata na mukha kaming magkaedad. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Kahit paano, alam ko sa sarili ko na magandang lalaki ako. Pero ang babaeng kaharap ko, hindi ko aakalaing guro siya kung hindi siya naka-uniform. Maitim ang balat niya. Hindi pantay-pantay ang ngipin. Kung titignan, ay para bang napabayaan ang kanyang panlabas na itsura. Pero dahil na rin sa pagpapakita ng kagandahang asal, naging magiliw ang pakikitungo ko sa kanya. Tama ka. Mukhang magkasing edad nga lang tayo, Miss Tanya. Itatanong ko pala kung nandyan na ba si Sir Edmund? Si Sir Principal? Oo, siya nga. Andyan ba siya? Nako, wala siya. Nasa seminar siya ngayon. Kaya nga, ibinili niya sa akin na asikasuhin kita pag dumating ka. Pero bukas, ay papasok na ulit yun. Nang sandaling yon, nag-alala na ako kung saan ako tutuloy ng gabing yon. Wala kasi akong bahay na matutuluyan. Parang nahulaan naman ni Tanya ang iniisip ko. Kaya naman siya na mismo ang nagtanong sa akin. Sandali lang, Mark. May matutuluyan ka na ba dito? Yun nga, wala pa eh. Bala ko kasi kay Sir Edmund muna ako tutuloy ng isang gabi, tapos bukas na lang ako hahanap ng matutuluyan ko. Kung gusto mo, pwede ka namang tumuloy muna sa bahay ng tiyahin ko. Naku, nakakahiya naman sa inyo. Huwag kang mag-alala. Walang nakatira sa bahay na yon.
Nasa abroad ang tiyahin ko. Kasama niya ang asawa at mga anak niya. Kaya wala talagang nakatira sa bahay na yon. Sigurado ka ba? Ayos lang talaga na tumuloy muna ako doon pansamantala? Oo. Saka, yung bahay na yon, ang tinuluyan din ng dating guro na pinilitan mo. Kung ganun ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa'yo. Naku, wala yun. Bagong salta ka sa baryong ito. Kaya wala ka pang kilala. Mahirap para sa'yo ang makahanap kagad na matutuluyan. Salamat ulit, Miss Tanya. Tanya na lang. Masyado namang formal kapag may Miss Tanya pa sa unahan. Salamat, Tanya. O yan, mas okay pakinggan, hindi ba? Dahil sa kabaitang ipinakita sa akin ni Tanya, nakaramdam ako ng hiya sa sarili ko. Kanina lamang ay nilalait ko siya sa aking isipan. Pero mabait pala siya. Doon ko napatunayan na hindi talaga basehan ang anyo ng isang tao. Ganda ng kalooban pa din ang mangingibabaw. Matapos ang huling klase ni Tanya, magkasabay na kaming lumakad pa uwi sa bahay niya. Ayon sa kanya, malapit lang sa kanilang bahay ang pansamantalang tutuluyan ko. Habang sa daan ay madami siyang ikinikwento at ibinahagi sa akin. Masayahin at mabait si Tanya. Sa ilang oras na nakilala ko siya, naging komportable na ako sa kanya. Nararamdaman kong tunay lahat ng ipinapakita niya sa akin. Maya-maya pa ay narating na namin ang sinasabi niyang bahay. Andito na tayo, Mark. Ito na ang bahay na sinasabi ko sa'yo. Salamat ulit, Tanya. Halika, pumasok na tayo sa loob para maipasok na natin ang mga gamit mo. Tanya, sigurado ka bang ayos lang talaga sa tiyahin mo? Nagamitin ko muna tong bahay. Oo nga, ano ka ba? Tinanong mo na sa akin kanina yan Kasi may gamit pa kasi dito Hindi ba sila magagalit kung gagamitin ko ang mga to? Hindi, basta ingatan mo lang. Siya nga pala, 3 kwarto sa bahay na to. Yung isa tambakan ng mamahalagang gamit nila. Nakalak yun, kaya wala kang dapat alalahanin. Yung isa naman, silid yun ng anak ng tiya ko, kaya nandun din ang mga gamit nila. Yung isang silid, pinapagamit talaga yun sa mga bisita. Yun ang silid na gagamitin mo. May papag na higaan at may kabinet. Pwede mo magamit ang kabinet para lagyan ng mga gamit mo. Pagpasensyahan mo na lang ha. May kalumaan na ang lahat ng mga gamit dito sa bahay. Naku, ako nga ang dapat na humingi ng pasensya sa'yo Malaking abala na tong ginagawa ko sa'yo. Hindi, Mark. Masaya akong makatulong sa'yo. Kaya hindi ka kaabalahan sa akin. Hayaan mo. Kahit papaano mag-aabot na lamang ako ng upa sa pagtuloy ko rito. Naku, hindi na. Mas maigi nga na may nakatira dito para merong maglilinis na araw-araw. Ako lang din kasi naglilinis dito tuwing linggo Wala talaga akong masabi sa kabaitang ipinakita ni Tanya sa akin. Bagamat may kalumaan na nga ang bahay, maaari pa naman itong magamit. Kumpleto na lahat ng kailangan ko. May magagamit na lutuan, may higaan, may kabinet na lagayan ng damit. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Higit sa lahat, libre pa ang pagtira ko. Ngunit wala akong kamalay-malay na sa pagtira ko sa bahay na yon ay may magbabago sa buhay ko. Kinagabihan, nakaramdam ako ng kakaiba sa aking paligid. Nakakapanibago ang katahimikan ng gabing yon. Tanging ingay lang ng ibong panggabi ang naririnig ko. Wala ang nakasanayan kong ingay sa lungsod. Dahil doon, muli kong naramdaman ang sakit sa dibdib. Minsan ay bumalik sa alaala ko ang dahilan ng paglayo ko. Maya-maya pa ay may kakaibang ingay akong narinig sa labas ng bahay. Para bang pagaspas yun ng isang malaking ibon. Pagkatapos ay ang malakas na alulong ng aso. Gusto ko sanang silipin, ngunit
Pinangunahan ako ng takot. Agad na tumayo ang balahibo ko. Naalala ko bigla ang kwento ng isang katrabaho ko. Sa mga liblib na lugar daw ay merong mga tinatawag na aswang. Kapag ganong umaalulong ang aso, posibleng may aswang daw sa paligid. Hindi ako naniniwala noon, pero ngayon, para bang gusto ko nang maniwala. Kaya nagtaklob na lamang ako ng kumot upang hindi gaanong marinig ang ingay sa labas. Paulit-ulit ang ginawa kong panalangin. Hindi pa din kasi tumitigil ang malakas na alulong ng mga aso. Hanggang sa may narinig akong yabag papalapit sa kwarto ko. Tinutungo ng yabag na yon ay ang bintana kung saan naroon ang papag kong higaan. Mabilis ang tibok ng puso ko ng mga sandaling yon. Inalis ko ang kumot na nakataklob sa aking katawan. Kinakabahan man, ay dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Marahan kong tinanggal ang maliit na kahoy na nakatukod para buksan ang bintana. Hindi ko pa yon nabubuksan nang biglang may humatak nun mula sa labas. Napaurong ako dahil sa pagkagulat. Napaupo ako sa papag na higaan sa gilid nito. Pagtunghay ng ulo ko, naroon si Tanya sa labas ng bintana. Nakangiting nakatingin sa akin. Diyos ko, ikaw pala, Tanya. Akala ko kung ano na eh. Pasensya na. Nagulat ka ba? Natakot ka ba, Mark? Kanina pa akong kumakatok sa pinto mo. Hindi mo ba naririnig? Ganun ba? Akala ko talaga may aswang na sa labas ng bahay eh. Ano? Paano mo naisip na may aswang? Gawa kasi nung umaalulong na aso eh. Nako, yun ba? Aso lang ni Aling Iska yun. Ganun talaga yun kapag gabi. Kaya masanay ka na, Mark. Gabi-gabi ba na umaalulong yun? Oo. Ewan ko ba sa aso na yun? Ganyan siya palagi. Kwento-kwento kasi sa bayan namin. Kapag meron daw umaalulong na aso, may aswang daw. Naku, Mark. Huwag kang magpapaliwala sa ganun. Hindi totoo yun. Walang aswang. Teka nga. Talaga bang hindi mo ako papapasukin sa loob ng bahay? Dito mo na lang ba talaga ako kakausapin sa bintana? Naku, pasensya ka na, Tanya. Nawala sa isip ko. Sige na. Pumunta ka na sa tapat ng pinto, lalabas na ako para mapagbuksan kita. Nang makaalis na si Tanya sa tapat ng bintana, isinara ko na ulit yun. Pagkatapos ay nagtungo ako sa pinto. Saka, pinagbuksan si Tanya. Bakit ka pala pumunta dito? Gabi na. Madilim na sa daan. Saka, baka mapagalitan ka ng nanay at tatay mo. Kasi, pinadalhan ka na lolo ko ng hapunan. Baka daw kasi hindi ka pa kumakain. Ganun ba? Naku, nakakahiya naman sa'yo at sa lolo mo. Naabala ko pa kayo. Pero tatanggapin ko na to ha. Hindi na ako tatanggi kasi tama ka. Hindi pa nga ako kumakain. Gutom na nga ako eh. Bala kong tiisin na lang sana ang gutom ko hanggang umaga. Alam ko naman na mahihiya ka magsabi. Kaya heto, nagkusa na ako. Tanya, salamat talaga ha. Sige, uwi ka na. Baka hinihintay ka na ng mga magulang mo. Wala na akong mga magulang, Mark. Patay na ang nanay ko. Ang tatay ko naman ay iniwan ako. Ang lolo ko na lang ang kasama ko sa bahay. Nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Tanya. Naramdaman ko ang sakit ng damdamin niya. Pasensya ka na ha. Hindi ko alam. Okay lang yun. Tanggap ko na wala na akong magulang. Kaya huwag mo nang alalahanin yun. Siya nga pala. Ito na yung pagkain na pinapadala ni Lolo. Matapos maiabot sa akin ni Tanya ang bayong, ay agad ko yung binuksan. Tumambad sa akin ang adobong atay at kanin. Mukhang masarap yon sa aking paningin, kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Nilantakan ko ang pagkaing dala ni Tanya. Tanya, halika. Saluhan mo ako.
Ang dami nitong dala mo eh. Naku, hindi na. Tapos na akong kumain. Pero ang dami nito. Yung matitira, pwede mo pang kainin bukas. Kung sa bagay, grabe. Ang sarap ng luto ng lolo mo ah. May kakaibang lasa akong nalalasahan sa karne. Parang ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap. Kasi libre, kaya panay ang puri mo. Huwag ka ngang OA. Ano ka ba? Totoo nga, masarap. Sus, huwag mo na nga akong bulahin. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, umuwi na din kagad si Tanya. Dala-dala ang mga platong pinagkainan ko. Marahil sanhi ng kabusugan, kaya nakatulog kagad ako. Pagmulat ko ng mga mata, ay umaga na. Nagsimula na akong gumayak para sa unang araw ng pagpasok ko sa paaralan sa baryo ng Sapang. Kumuha ako ng tubig sa posong nasa gilid lamang ng bahay. Napangiti ako ng bagya habang binobombahan ko ang tubig ng poso. Naisip kong nag-iba na talaga ng gusto ang buhay ko. Dati, papasok lamang ako sa banyo, pipihitin ko ang gripo, tutulo na ang tubig, at tapos makakaligo na ako. Pero ngayon, paghihirapan ko muna bago ako makaligo. Lumabas na ako pagkatapos maligo. Tuwalya lang ang tumakip sa pang-ibaba kong katawan. Samantalang wala akong suot na damit pang itaas dahil akala ko ay wala pa akong kasama sa bahay. Ngunit laking gulat ko nang pagbukas ko ng banyo. Naroon na si Tanya sa gilid ng papag na higaan ko. Nakangiti siya sa akin habang nakatitig sa hubad kong katawan. Nakaramdam ako ng hiya. Naku Tanya, nandito ka pala, sorry. Ang aga mo naman yata. Saka, paano ka nakapasok dito sa bahay? Kanina pa kasi ako makatok. Hindi mo ko naririnig. Kaya pumasok na lang ako. Oo nga pala, nakalimutan kong isara ang pinto nung kumuha ko ng tubig sa poso. Sige na, magbihis ka na. Para makakain na tayo. Nagdala ko ng almusal natin. Nagluto si Lolo ng sopas. Tanya, excuse me, lumabas ka muna para makapagbihis na ako. Ay, oo nga pala, pasensya ka na. Ihahanda ko ng almusal natin ha. Sumunod ka na kagad pagkatapos mo magbihis. Napapailing ako habang pinapanood ko siyang lumalabas ng aking kwarto. Napatanong tuloy ako sa sarili ko kung sinasadya ba niyang pumasok sa kwarto para makita ang hubad kong katawan o talagang inosente siya. Matapos siyang makalabas ng kwarto ko, inilak ko muna ang pinto. Baka kasi maisipan pa niyang bumalik. Mabuti na yung sigurado ko. Pagkatapos kong maigayak ang lahat ng mga kailangan ko, pumunta na ako sa kusina. Tulad ng inaasahan ko, na ihanda na ni Tanya ang sopas. Magkasabay kaming kumain at pagkatapos nun ay magkasabay na din kaming naglakad papunta sa school. Habang nasa daan kami, panakanakay nagsasalita si Tanya. Nagtatanong siya ng mga ilang bagay tungkol sa akin, yung mga hindi gaanong personal. Sinasagot ko siya, pero pagdating sa personal na buhay, ngumingiti lamang ako, lalo na pagdating sa buhay pag-ibig. Ano ba, Mark? Bakit ba gumingiti ka lang dyan? May nobya ka bang iniwan sa inyo? Pwede bang huwag kong sagutin yan, Tanya? Ba't ayaw mong sagutin? Siguro may nobya ka na, no? Ayoko kasing pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan eh. O sige, ikaw ang bahala. Huwag mo muna sagutin kung hindi ka komportableng pag-usapan. Napansin kong nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Tanya. Kung kanina ay masaya ang aura nito, ngayon naman ay hindi ko mahulaan kung nadidismaya siya o nayayamot sa akin. Pero kahit ano pa yon, karapatan ko naman siguro na hindi ibahagi sa iba ang personal kong buhay, lalo na't bago ko pa lang siyang kakilala. Habang nasa daan kami patungo sa school, may kakaiba din akong napansin
sa tingin ng mga taong nakakasalubong ko. Para bang may nais silang sabihin sa akin na hindi ko mawari. Subalit hindi ko nalang pinansin dahil iniisip kong bagong salta ako. Galing ako ng lungsod, kaya ganun sila kung makatingin sa akin. Pagdating namin sa school, nasa opisina ang prinsipal. Agad akong lumapit sa kanya. Maayos naman siyang nakipag-usap sa akin. Matapos na maibigay niya ang assignment ko, nagtungo na ako sa magiging bago kong silid-aralan. Pati na ang hahawakan kong klase. Ngunit may isang bagay ang sinabi sa akin ni Sir Principal ang hindi mawala-wala sa isip ko. Mag-ingat ako sa taong nasa paligid ko, lalo na't bagong salta lang daw ako sa baryo na yon. Maraming kakaibang nilalang ang nabubuhay dito, kaya ingatan ko daw na huwag silang masasaktan o magagambala sa katahimikan ng kanilang buhay dahil baka pagsisihan ko ang paglipat ko ng paaralan. Yan ang mga katagang sinabi niya sa akin. Napapaisip tuloy ako kung tao ba ang tinutukoy niya o mga hindi nakikitang nilalang o mga maligno. Hoy Mark, ang lalim yata ng iniisip mo. Kanina pa ako nakalapit sa'yo. Hindi mo man lang ako napansin. Ha? Wala to. Medyo naninibago lang siguro ako sa bago kong paligid. Masasanay ka din. Teka, bakit narito ka nga pala? Wala ka bang klase ngayon? Meron. Dun sa kabilang silid ng klase ko. Napadaan lang ako dahil napansin kong tulala ka. Ayos ka lang ba, Mark? Ano ba sinabi sa'yo ni Sir Edmond? Paglabas mo sa opisina niya, parang wala ka na sa sarili mo. Wala. Ayos lang ako. Walang nabanggit na kahit na ano si Sir Edmond sa akin. Sadyang naninibago lang siguro ako. Sige na, Tanya, pumunta ka na sa klase mo. Baka mahuli ka pa. Saka magsisimula na din ang klase ko. Sige, mauna na ako. Kung may kailangan ka, narito lang ako, Mark. Pwede mo akong kausapin. Magkaibigan na tayo, di ba? At maaaring higit pa doon. Para akong nabulunan sa huling sinabi ni Tanya. Nasamid ako, kaya hindi ako nakapagsalita. Pero magiliw ang ngiti sa akin ni Tanya. Pero binawi niya rin yon. Biro lang yon. Ano ka ba? Akala ko kasi totoo na. Muli ay isang makahulugang ngiti ang pinakawala ni Tanya bago siya lumabas ng aking silid-aralan. Ako naman ay naiiling lang sa inaasal at sinabi niya sa akin. Hayagan ang pagpaparinig niya na para bang sinasabi niyang gusto niya ako kahit na isang araw pa lamang kaming magkakilala. Pagkaalis ni Tanya ay lumapit sa mesa ko ang isa kong estudyante. Nung una ay ayaw niyang magsalita. Nakatitig lang siya sa akin, pero nang ngumiti ako sa kanya, doon na siya nagsimula na umiling-iling. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng pag-iling niya na yon, kaya napakunot ako ng noo. Bata, ano nga palang pangalan mo? Buboy po, sir. May kailangan ka ba sa akin? Wala naman po, sir. Pero may gusto lang po akong sabihin sa inyo. Ano yun? Dun po ba kayo nakatira sa bahay ng tiyahin ni Ma'am Tanya? Oo, Buboy. Bakit mo na itanong? Naku, sir. Umalis na po kayo dun. Delikado ka po dun, sir. Yung mga gwapong katulad niyo po, ang tipo po ni Ma'am Tanya. Diyos ko, ikaw na bata ka kung ano-ano sinasabi mo. Sir, totoo po ang sinasabi ko. Marunong po manggayuma yan si Ma'am Tanya, kaya mag-ingat po kayo sa kanya. Buboy, hindi totoo ang gayuma. Sige na, bumalik ka na sa upuan mo. Magsisimula na tayo ng klase. Pero sir, maniwala kayo. Totoo po ang sinasabi ko sa inyo. Umalis na po kayo sa bahay na yun habang may panahon pa.
May alam po kung pwede niyong lipatan. May paupahang bahay po malapit sa bahay namin. Doon na lamang po kayo tumira. Sige Buboy. Pag-iisipan ko ang sinabi mo. Sige na, maupo ka na. Sir, gawin niyo na po agad yun. Dahil para po yun sa kaligtasan niyo. Kung ayaw niyo po matulad sa dating guro na tumira din po sa bahay na yun. Bakit Buboy? Ano ba nangyari sa kanya? Basta po sir, makinig na lang po kayo sa akin. Para hindi po kayo mapahamak. Pagkatapos na makipag-usap sa akin ng estudyante, ay bumalik na siya sa kanyang upuan. Tahimik na naupo. Kahit na ako ay naguguluhan sa sinabing yun ng bata, ay nagpatuloy lang ako sa aking ginawang pagtuturo. Umakto akong normal, kahit sa loob-loob ko ay naguguluhan ako. Maghapong tumakbo sa isip ko ang mga sinabi ni Sir Edmond at ng batang si Buboy. Gusto sanang sumabay ni Tanya sa akin pauwi ng bahay, pero nagdahilan na lang ako na may dadaanan pa sa tindahan, kaya pinauna ko na siyang umuwi. Habang naglalakad ako, sumabay sa akin ang batang si Buboy. Kinuha ang mga librong dala ko, saka nagpatuloy kami sa paglalakad. Pero dahil sa maliit ang katawan nito, hindi ko na siya hinayaang dalhin pa ang aking mga libro. Buboy, ako na lamang ang magdadala nito. Kaya ko na to. Saan ka ba umuwi? Malapit po kinakapitan ng bahay ko. Yung sinasabi ko pong paupahan sa'yo, kinakapitan po yun. Biglang nabuhayan ako ng loob pagkarinig ko sa sinabing yun ni Buboy. Kasi mas ligtas nga naman ako kung doon ako titira. Pwede mo ba akong samahan doon, Buboy? Opo, pwede po sir. Ilang sandali pa ay narating na namin ni Buboy ang sinasabi niyang bahay ni Kapitan. Tao po, Kapitan? Tao po, nandiyan po ba kayo? Tao po! Makalipas ang ilang ulit na pagtawag ni Buboy kay Kapitan, lumabas ang isang lalaki. Sa aking tansya ay nasa edad 50 ito. Nakangiti kami na hinarap ni Kapitan. Oh, Buboy, ikaw pala. Ano sadya mo? Saka, sino ba itong kasama mo? Siya po si Sir Mark. Yung bagong teacher po dito sa baryo natin. Naghahanap po siya ng matutuluyan eh. Nabanggit ko po sa kanya na meron po kayong pinapaupahan. Kaya nandito po kami. Sige. Pumasok muna kayo dito sa loob ng bahay ko. Dito natin ituloy ang pag-uusap. Nakakaramdam man ako ng hiya. Pinaunlakan ko na din ang paanyaya ni Kapitan. Pumasok kami ni Buboy sa loob ng bahay. Saglit lamang at ikukuha ko kayo ng merienda at tubig na maiinom. Naku, wag na po Kapitan, nakakahiya naman po sa inyo. Masanay ka na dito sa amin. Sa probinsya ay ganito talaga. Bahagi ito ng pakikipagkapwa-tao namin. Saka, mukhang gutom na din itong si Buboy. Tama ba ako, Buboy? Opo, Kapitan. Gutom na po talaga ako. Bagya akong napakamot sa ulo sa sinabi ni Buboy. Hindi talaga maitatago ng isang bata ang totoong nararamdaman niya. Habang abala si Kapitan, nilinga ko ang buong bahay niya. Simple lang ito at walang masyadong gamit. Payak na pamumuhay, hindi gaya sa lungsod. Hanggang sa mapagawi ang tingin ko sa maliit na boteng nakapatong sa pinakasentro ng lamesa sa salas. Tumayo ako, saka kinuha ko ang nasabing bote. Pinagmasdan ko ang laman nun. Dala ng aking kuryosidad. Tiyempo naman na bumalik na si Kapitan, kaya muli kong ibinalik ang bote sa dati nitong kinalalagyan. Buboy, Sir Mark, magmerienda muna kayo. Salamat po, Kapitan. Kapitan, tungkol po sa sadya ko po sa inyo. May bakante po ba sa pinapaupahan yung bahay? Ang totoo ay may isa pang bakante sa paupahan ko. Ayoko sanang paupahan mo na yun dahil may kalumaan na yun. Ipapaayos ko sana. Pero kung kailangan nyo na matutuluyan, pwede kong ipagamit yun sa inyo. Bigyan nyo na lamang ako ng
hanggang Linggo upang mapaayos ko ang bubong. Tumutulo na kasi yun dahil sa sunod-sunod na bagyo. Naku, kung ganun po, wag na po. Ipaayos niyo na po muna. Maaari pa naman akong tumira sa bahay ng tiyahin ni Tanya Doon ka kamo nakatira? Sa bahay ng tiyahin ni Tanya? Opo, Kapitan. Nako, ngayon pa lang ay lumipat ka na dito sa akin. Dito ka na muna sa bahay namin tumuloy hanggang Linggo, habang ipinapaayos ko yung lilipatan mo. Delikado ang buhay mo doon. Pero Kapitan, mabait naman po si Tanya. Palagi niya nga po akong inaasikaso Hindi totoo mabait ang Tanya na yan. Pakitang tao lamang yan, maniwala ka sa akin. Dahil kami ang nakakakilala sa babaeng yon. Aba, ilang ulit na nga naming ipinitisyon na mawalan ng lisensya yan sa pagtuturo, pero palagi na lamang nakakalusot. Kaya hinayaan na lang namin, pero maingat ang lahat ng taga-baryo sa pakikisalamuha sa kanya at sa lolo niya. Bakit naman po, Kapitan? May nagawa po ba silang hindi ka nais-nais sa mga taga-baryo? Kilalang magaling sa gayuma ang nanay ni Tanya. Ang ama naman niya ay nagtatago dahil tinutugis ng mga tao. Po? Hala, bakit naman po? Ayon sa aking ama, ang tatay ni Tanya ay may lahi daw na aswang. May lahing aswang? Oo, Mark. Kaya malamang si Tanya ay isang aswang din. Kung ganun po, isa siyang aswang na may kakayahan sa panggagayuma? Talaga po bang meron pang ganyan sa panahong to? Baka naman po chismis lang yun. Hindi yan basta isang chismis lang. Totoo mga sinasabi ko sa iyo. Gusto mo ba ng patunay? Opo, syempre. Nasaan po ang patunay? Kinuha ni Kapitan ang boteng nasa sentro ng lamisita. Saka iniabot yon sa akin. Kahit na nagtaka ko, tinanggap ko ang boteng iniaabot ni Kapitan sa akin. Yan. Yan ang makapagpapatunay. Ano po bang laman ito? Lana. Lana ang tawag dyan dito sa amin sa probinsya. Kapag may aswang na nasa paligid, kumukulo ang langis na yan. Kapag walang aswang sa paligid, kalmado lamang ang langis na yan. Kapitan, hindi pa din po ako makapaniwala sa mga sinasabi niyo sa akin. Talagang ganyan dahil tagalungsod ka. Kaya hindi mo mapaniwalaan kagad. Pero kapag ikaw mismo ang nakasaksi sa mga sinasabi ko sa iyo, tiyak maniniwala ka rin. Kaya ganito ang gawin mo. Makinig kang mabuti. Pag uwi mo mamaya sa bahay na tinutuluyan mo, dalhin mo ang boteng ito. Siguradong pupunta ang kanita niya doon mamaya. Sa gandang lalaki mo na yan, aba, tiyak na magugustuhan ka nun. Kaya nga puro kabaitan ang ipinapakita niya sa'yo. Kausapin mo siya. Magpaalam ka sa kanya. Nalilipat ka na ng bahay. Ano pong pwede kong idahilan sa kanya? Na hindi niya po mahahalata na umiiwas po ako sa kanya. Nako, matalino ang babaeng yon. Kaya kahit ano pang idahilan mo, malalaman niya na umiiwas ka na sa kanya. Kaya sabihin mo na lang sa kanya na ako may gusto na dito ka na muna tumuloy sa bahay ko. Hindi na yun magtatanong ng kahit na ano sa'yo. Basta't kapag inalok ka niya na kahit na anong pagkain, huwag kang kakain ha. Tandaan mo lahat na sinasabi ko sa'yo. O sige na, umuwi ka na. Kunin mo na muna ang mga gamit mo. Kapag kumagat ang dilim na wala ka pa, pupuntahan kita doon. Kaya tandaan mo ang lahat ng sinabi ko sa'yo. Opo, Kapitan. Tatandaan ko po. Pagkatapos na maibilin lahat ni Kapitan ang mga dapat kong malaman, umuwi na ako ng bahay. Pagdating ko doon, naabutan ko si Tanya na naghihintay sa akin. Nakatayo sa labas ng pinto. Kakaiba ang tingin niya ngayon kumpara nung nakaraang araw. Kaya mas iniingatan ko ang bawat kilos ko. San ka nga pala nanggaling, Mark? Bakit kayong ka lang umuwi? May binili lang ako. Saka medyo napahaba ang kwentuhan namin ni Buboy yung estudyante ko. Kaya ngayon lang ako nakauwi. Ganun ba? Pero bakit nakita kita na pumasok sa bahay ni Kapitan kanina? Anong ginawa mo sa bahay niya? Yun ba? Napadaan lang kami ni Buboy doon. Huwag ka na nga magsinungaling sa akin.
Masamang magsinungaling. Ang totoo niyan, Tanya, sinadya ko talaga si Kapitan. Sabi kasi ni Buboy na may paupa ang bahay daw yun. Kaya pumunta ako. Bakit ka pa aalis dito? Di ba sinabi ko naman sa'yo na pwede kang tumira sa bahay na ito hanggang gusto mo? Nakakahiya kasi sa inyo ng lolo mo eh. Saka, teka nga Tanya, paano mo nalaman na nagpunta ako sa bahay ni Kapitan? Sinusundan mo ba ako? Hindi. Napadaan lang din ako doon. Dahil meron akong pinuntahang malapit sa bahay niya. Biglang nagbago ang anyo ni Tanya ng mga oras na yon. Naging nakakatakot at matalim ang kanyang mga tingin. Nawala ang magiliw na aura nito. Dahilan para makaramdam ako ng pagkabahala. Doon ko naalala ang lana na ipinadala ni Kapitan. Bahagya akong sinilip yun sa loob ng dala kong bag. Nagkunwari lamang akong may kukunin sa aking bag upang hindi makahalata si Tanya. Nanginig ang tuhod ko nang makita ko ang malakas na pagkulo ng lana sa loob ng bote. Doon ko napatunayan na totoo nga ang sinabi ni Kapitan. Kaya mula sa oras na yon, naging maingat ako sa lahat ng sasabihin at gagawin ko sa harap ni Tanya. Hindi mo ba ako papapasukin sa loob ng bahay? Ha? Sige, pasok ka. Binuksan ko ang pinto. Saka pinauna ko siyang makapasok doon. Sumunod naman ako sa kanya. May dala pala akong hapunan. Ihahanda ko lang para makakain na tayo. Salamat na lang Tanya. Busog pa ako eh. Pinakain din kasi ako ng Kapitan sa bahay nila. Umuwi lang talaga ako para magpaalam sa'yo. Saka para kunin na mga gamit ko. Talaga palang nakapagdesisyon ka na. Akala ko pa naman magkakaroon na ako ng kaibigan. Pero wala din pala. Iiwan din pala ako. Ano ka ba Tanya? Pwede pa rin naman tayong maging magkaibigan kahit hindi na ako dito nakatire. Magkikita pa rin tayo sa school araw-araw, di ba? Pero iba pa din pag dito ka nakatira. Walang pinagkaiba yun, Tanya. Nasa iisang baryo lang naman tayo. Meron, Mark. Dahil sigurado ko na siniraan na ako sa'yo ni Kapitan. Pinaniwala ka nila sa mga kasinungalingan nila. Kaya nga aalis ka na dito, di ba? Aalis ako dito sa bahay na to dahil hindi ako komportable, Tanya. Hindi dahil sa kung anong iniisip mo. Kung ganon, kainin mo muna itong dadala kong pagkain para sa'yo. Papayagan lamang kitang umalis kung mauubos mo na lahat ng pagkain ito. Pero busog pa nga ako eh. Kaya paano ako makakakain ng mga yan? Kung ganon, hindi ako papayag na umalis ka dito. Mas lalong nandilim ang anyo ni Tanya ng mga oras na yon. Nakakatakot siya kung tumingin. Para bang kaya niya akong lamunin ng buhay. Pinangunahan ako ng matinding takot ng mga sandaling yon. Lalo na't nakumpirma ko na isa nga siyang aswang. Tama ang sinabi sa akin ni Kapitan. Dala ng takot ay pikit mata kong kinain ang dala niyang pagkain. Wala akong itinira. Matapos akong kumain, wala na akong naalala sa mga sumunod na naganap. Nagising akong nasa papag na higaan. Naroon ako sa tabi ni Buboy at nandun din si Kapitan. Niyugyug ang buong katawan ko. Baka sa mukha nila ang labis na pag-aalala. Salamat sa Diyos at nagising ka na, Mark. Kapitan, ano pong nangyari? Naabutan ka namin ni Buboy na nakahandusay sa sahig. Wala kang malay. May masamang balak sa'yo ang Tanya na yon. Buti na pigilan ko siya. Pinalo ko siya ng malaking bato sa ulo. Kaya nawalan siya ng malay. Pagkatapos ay itinali namin siya. Ayun, nandun siya sa salas ng bahay ngayon. Kaya kailangan na natin magmadali. Ilibin mo na ang dala kong langis. Pinaghalong lana, bawang at tubig na pinagbabara ng aking medalyon. Baka katulong ito para isuka mo lahat ng kinain mo. Ubusin mo na ito bago pa siya muling magising. Bagamat nakakaramdam ako ng panghihina, bumangon pa rin ako. Kinuha
at ininom ko ang ibinigay na panlunas ni Kapitan. Matapos yon, nakaramdam ako ng kakaiba sa akin sikmura. Para bang may kung anong naglalaban sa loob ng tiyan ko. Kasunod nun ay ang matinding sakit. Halos mapasigaw ako sa sakit ng tiyan. Nang hindi ko na makayanan, bumaba ako sa papag na higaan at saka lumuhod habang nakatuon ang 2 siko sa papag. Ilang sandali pa, sumuka ako ng sumuka. Napakadami. Lahat yata ng kinain ko ay isinuka ko na. Matapos nun ay lumabas mula sa bibig ko ang itim na usok. Napakabaho ng usok na yon. Yan, ganyan nga Mark. Ilabas mo masamang elementong ipinasok ni Tanya sa katawan mo. Umiikot na ang pakiramdam ko habang patuloy na sumusuka. Yun ang unang beses na nakaranas ako ng ganito. Kakaiba talaga ang pakiramdam. Para bang nais mawala ng malay tao ko ng mga sandaling yun. Pero pilit na lumalaban ang isip ko. Pilit akong nagpapakatatag. Ilang sandali pa, nawala na ang maitim na usok na lumalabas sa bibig ko. Kaya napapaupo na ako sa sahig, dala ng panghihina. Kapitan, tulungan niyo po ako. Gusto ko na pong makaalis sa lugar na to. Sige, huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo, Mark. Ilagay mo sa magkabila ang balikat ko 2 braso mo. Bubuhatin kita. Nang akmang aalis na kami, siya nang pasok ni Tanya. Hindi ko alam kung paano siyang nakawala sa pagkakatali na sinabi ni Kapitan. Nakakatakot ang anyo nito. Baka sa kanyang muka ang labis na galit. Saan kayo pupunta, Kapitan? Ibaba niyo si Mark. Dahil sa akin siya. Nababaliw ka na, Tanya. Hindi mo siya pag-aari. Kaya pabayaan mo na siya. Gusto ko siya, Kapitan. Unang kita ko pa lang sa kanya. Nagustuhan ko na siya. Pero hindi kanya gusto. Huwag niyo na po siyang pangunahan, Kapitan. Hindi kayo sigurado sa bagay na yan. Ginamitan mo siya ng gayuma, Tanya. Sabihin kong oo. May magagawa ba kayo, Kapitan? Meron. Dahil ililigtas ko siya sa epekto ng gayuma mo. Sige, Kapitan. Yun ay kung kaya nyo. Isama niyo na siya ngayon. Dahil bukas, sigurado akong babalik din siya dito. Hindi mangyayari yun. Dahil ililigtas ko siya sa kasamaan mo. Kung wala akong nagawa noon para tulungan si Norman, laban sa naging kalokohan mo, hindi na ako papayag ngayon. Hindi mapapahamak sa mga kamay mo si Mark. Tignan natin kung kaya mo talaga, Kapitan. Mark, huwag ka sumama kay Kapitan. Dito ka lang sa bahay na to. Parang alingaw-ngaw sa tenga ko ang boses na yon ni Tanya. Kahit na lumalaban ang isip ko, sumasang-ayon sa kanya ang katawan ko. Kaya bumalik ako sa papag na higaan. Saka muli akong nahiga doon. Pinanood ko sila sa kanilang pagtatalo. Kahit sinasabi ng utak ko na tumakas na, ayaw namang gumalaw ng katawan ko. O ano? Kita niyo na, Kapitan? Gusto ko ni Mark dahil sumusunod siya sa mga sinasabi ko. Hindi ka talaga titigil sa kasamaan mo, hayop ka! Nang sandaling yon, nakita kong hinubad ni Kapitan ang kanyang medalyon. Saka itinutok yun kay Tanya. Akmang gagamitin na sana yon ni Kapitan nang biglang dumating ang isang matandang lalaki. Malakas siyang sumigaw, sanhi para mapatigil si Kapitan sa gagawin niya. Nanatiling nakamasid lamang ako sa mga pangyayaring ito habang nasa tabi ko ang estudyante kong si Buboy. Huwag mong ituloy ang Kapitan! Huwag mong saktan ang apo ko! Lolo Gabo, ayokong saktan ang apo nyo, pero lumalabis na siya sa kanyang ginagawa. Alam ko, Kapitan, kaya hayaan mong ako ang magparusa sa apo ko. Hindi rin ako makapapayag na may mapahamak na naman ng dahil sa kanya. Dahil sa mga sinabi ni Lolo Gabo, nakita kong ibinaba ni Kapitan ang kanyang medalyon. Muli niyang isinuot yon sa kanyang leeg. Ang sumunod na pangyayari ang gumising muli sa kamalayan ko. Hiniklas ng matandang lalaki ang suot na kwintas ni Tanya. Saka sinira ang bilog na pendant
ng nasabing kwintas. Nang mabasag na ang kwintas, doon lamang bumalik ako sa aking sarili. Halos maiyak si Tanya sa sobrang galit. Bakit? Bakit po niyo ginawa yun, Lolo? Ayaw niyo po ba akong sumaya? Gusto ko po si Mart. Gustong-gusto ko siya. Pero mali ang ginagawa mo, Apo. Ilang ulit na kitang pinigilan, pero hindi ka nakikinig sa akin. Dahil lagi ka pong kontra sa gusto ko. Para sa inyo, palagi akong mali. Apo, makinig ka sa akin. Dahil para rin ito sa'yo. Para sa ikabubuti mo. Hindi, Lolo. Ayaw mo akong maging masaya. Kaya magsama-sama na kayo, mga pakialamero! Pagkatapos nun, ay sumigaw ng napakalakas si Tanya. Dahilan para magkagulo ang lahat ng ibon sa labas ng bahay. Hanggang unti-unting nagbago ang boses niya. Lumalim yun, para bang nanggagaling sa loob ng kuweba. Lumabas ang mahahabang mga kuko. Tumalim ang mga mata. Saka naging maitim ang balat sa buong katawan. Hindi yan maaari, Apo ko. Mapapahamak ka, Tanya! Kayo ang may kasalanan kung bakit hindi ko kayang pigilan ang totoong nananalitay sa dugo ko. Maging ang galit na nararamdaman ko sa inyong lahat! Hindi ako makapaniwala sa nasasaksiyan kong yun. Totoo nga na may aswang. Hindi ko inakala na sa ilang araw ko pa lang sa probinsya na yon, nakakakita na ako kagad ng totoong aswang. Nakakatakot at nakakapanindig balahibo. Lalo na nung ibinaling niya muli sa akin ang kanyang paningin. Kung hindi ka magiging akin, hindi ka na din makakali sa lugar na ito. Ang puso mo ang magiging pagkain ko, Mark. Katulad ng ginawa ko kay Norman. Kung ganon, totoo nga na ikaw ang pumatay kay Norman, ang dating guro na tumira din sa bahay na ito. Oo, ako nga. Kaya kong gawin yun uli kay Mark. Kung hindi siya magiging sa akin. Nababaliw ka na, Tanya. Hindi ako papayag na may mamatay pa muli nang dahil sa kasamaan mo. Ang mga sumunod na pangyayari ang mas lalong nagpatindi sa kaba at takot ko. Dahil habang hinuhubad ni Kapitan ang kanyang medalyon, mabilis na lumapit si Tanya. Halos lumipad na siya sa bilis ng kanyang galaw. Tinangka niyang dukutin ang puso ni Kapitan gamit ang kanyang matutulis na kuko. Subalit mabilis ang naging pagkilos ni Lolo Gabo. Iniharang niya ang kanyang sarili sa katawan ni Kapitan. Dahil doon, siya ang tinamaan ng mahahabang kuko ni Tanya. Tumama yon sa dibdib ng kanyang lolo. Diretso sa kanyang puso. Lahat kami na naroroon ay labis ang pagkabigla at takot. Maging si Tanya, nabigla din sa kanyang nagawa. Bago tuluyang bumagsak sa sahig si Lolo Gabo, nasalo siya ng mga kamay ni Tanya. Saka bumalik siya sa pagiging anyong tao. Lolo, bakit niyo po ito ginawa? Bakit niyo po iniharang ang sarili niyo? Bakit niyo siya iniligtas? Dahil gusto kong magbago ka na, Apo. Gusto kong makita mong mali ang lahat na ginagawa mo. Dahil kahit na ano pa ang anyo mo, Apo, kung yung kabutihan ng puso mo ang pinahiral mo, magugustuhan ka din ng lalaking nanaisin mo. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo. Hindi totoo yan. Dahil walang sino man na magkakagusto sa pangit na kagaya ko. Kaya nga ako iniwan ng dating lalaking minahal ko, di ba? Hindi lahat ng lalaki katulad ni Mando, Apo. Magbago ka na, Apo ko. Kung kapalit ng pagbabago mo ay ang buhay ko, malugod ko itong tatanggapin. Habang nasa ganoong kalagayan, sina Lolo Gabo at Tanya, sinamantala namin ni na Kapitan at Buboy ang pagkakataon. Dahan-dahan kaming lumakad palabas ng pintuan hanggang sa tuluyan na kaming makatakas. Mula sa bahay ni Kapitan, dinig na dinig namin ang malakas na sigaw ng pagtangis ni Tanya. Kaya naisip kong marahil
ay binawian na ng buhay si Lolo Gabo. Nag-aalala man ako pero pinilit kong payapain ang aking kalooban. Ngayong ko labis na pinagsisisihan ang paglipat ko sa paaralang yun. Ngunit wala na akong magagawa pa para ibalik ang nakaraan. Narito na ako. Inakala ko noon na ang nangyari sa amin ni Samantha ang pinakamasakit na karanasan ko. Subalit hindi pa pala. Dahil ang nararanasan ko ngayon, ang pinakamasakit na pinagdaanan ko. Gustuhin ko mang takasan ang pangyayaring ito sa buhay ko. Pero huli na. Baka pag umalis ako sa lugar na ito, sundan ako ni Tanya. Lalo na ngayong wala na ang lolo niya. Siyak na kami ni Kapitan ang sisisihin niya. Kahit siya naman talaga ang unang nagkasala sa amin. Kaya ang dapat kong gawin ngayon, tulungan ko si Kapitan na madakip ang aswang na si Tanya upang hindi na madagdagan pa ang mga magiging biktima niya para maipagpatuloy ko na rin ang aking buhay. Dahil sa labis na pagkabalisa, hindi ko na malayan na nakalapit na pala sa akin si Kapitan. Kanina pa pala siya nakamasid sa akin habang nakatanaw ako sa kawalan. O Mark, magkape ka muna. Heto, ipinagtimpla kita. Tiyak na hindi ka din makakatulog dahil sa mga nangyari kanina. Salamat po, Kapitan. Salamat po sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, baka napahamak na po ako sa kamay ni Tanya. Ang lolo ni Tanya, napakabait na tao nun. Palagi siyang nagpapayo ng kabutihan sa kanyang apo. Kaya nga kahit papano, nakikinig si Tanya sa kanya. Kaya nga siya pinag-aral ng lolo niya para mabago ang takbo ng buhay niya, para mawala ang masasamang imahe na nakadikit sa mga magulang niya. Subalit kahit ganon, nanaig pa din kay Tanya ang dugong nananalaytay sa kanya. Nangibabaw pa din ang dugong aswang ng kanyang ama. At ganon din naman ang pagiging magaling sa gayuma mula sa kanyang ina. Kapitan, ano na po kaya ang mangyayari kay Tanya? Ngayong wala na po ang lolo niya. Wala na pong gagabay sa kanya para maging mabuting tao. Siguro maghintay na lang tayo kung tuluyan ba siyang magiging masama o kaya maiisipan niyang magbago na dahil sa kanya na wala ang lolo niya. Naniniwala po ako na may kabutihan pa rin po sa puso niya. Ang kailangan niya lang ay atensyon at pagmamahal. Hindi po siya masama dati, di po ba? Naging masama lang siya nung nabigo siya sa pag-ibig. Tama ka. Niloko siya ng dating nobyo niya. Ipinagpalit siya sa iba, kaya mula noon, bawat lalaking magustuhan niya, ginagamitan na niya ng gayuma. Kung ganun, may pagkakataon pa pong mabago po ang buhay niya. Ngunit paano? Ang pagiging dugong aswang niya. Sige nga. Kapitan, sa mahabang panahon, hindi siya nanakit ng tao, di po ba? Kahit naswang siya, hindi siya pumatay ng tao. Maliban po kay Norman, yung teacher na pinalitan ko. Yung dating tumira din sa bahay ng tiyahin niya. Oo, tama ka. Sana lang po ay may pagkakataon pa para mabuhay siya ng normal, katulad sa mga normal na tao. Bibigyan ko siya ng pagkakataon. Huwag lang niyang sasaktan isa man sa nasasakupan ko. Dahil kapag nangyari yon, hindi talaga ako magdadalawang isip na patayin siya. Nauunawaan ko po kayo, Kapitan. Subalit, lahat ng nilalang ay may pagkakataong magbago at mabuhay. Kaya salamat po ngayon pa lang sa pagkakataong pong ibibigay niyo para kay Tanya. Napakabait mo, Mark. Kahit namuntik ka na mapahamak dahil kay Tanya, nagawa mo pa din siya patawarin. Nagagawa mo pa din magbigay ng pagkakataon sa kanya. Yun ay dahil nauunawaan ko po ang sakit na nararamdaman niya. Minsan na din po ako nabigo sa pag-ibig. Niloko din po ako at ipinagpalit sa iba. Ano? Sa gandang lalaki mong yan, ipinagpalit ka pa sa iba? Hindi yata ako makapaniwala sa sinasabi mong yan. Totoo po yung, Kapitan. Kaya nga, gusto ko pong tulungan sana si Tanya.
Hindi ko lang po alam kung paano ko gagawin yon. Sabay pa kaming napabuntong hininga ni Kapitan. Dahil kahit na anong isip ang gawin namin, hindi namin alam kung paano matutulungan si Tanya. Ang totoo, masaya ko nung unang nakita ko siya. Kasi naging mabait siya sa akin. Yun ang tumatak sa isip ko. Hindi ang masamang nangyari. Kaya nga umaasa ako na may pagkakataon pa para makapagbago siya. Sa ganun, maituloy na namin ang aming pagkakaibigan dahil yun lang talaga ang kaya kong ibigay sa kanya. Hindi dahil sa panlabas na anyo niya, kundi dahil masakit pa ang puso ko dala ng nakaraang kabiguan sa pag-ibig. Naubos mo na ba ang kape mo? Opo, Kapitan. O sige, magpahinga ka muna. Eto, naihanda na ng asawa ko ang silid na tutulugan mo. Kahit dito na lang po ako sa labas ng salas, ayos lang po sa akin, Kapitan. Hindi. Gamitin mo muna ang silid ng anak ko. Wala namang gumagamit doon. Nasa Maynila ang mga anak ko. Kaya nakatenga lamang ang mga silid na yon. Isa pa, kanina patulog doon si Buboy. Tabihan mo na lang siya. Sige na. Hindi po ba hinahanap ng mga magulang niya si Buboy? Okay na, ipinagpaalam ko na siya sa mga magulang niya. Nandito muna siya sa bahay namin matutulog. Kaya ayos lang na nandito siya. Yun nga lang, muntik na din mapahama kanina. Ayoko na nga sana siyang isama papunta ron sa bahay ng tiyahin ni Tanya. Kaya lang masyado mapilit ang bata. Kaya wala na akong nagawa. Kung ganun po magpapahinga na po ako, Kapitan. Salamat po ulit sa lahat ng tulong niyo sa akin. Akmang tatayo na sana ako sa aking kinauupuan nang may kung anong bumagsak sa bubong ng bahay ni Kapitan. Tila ba malaking hayop yun? Dahil sa lakas ng pagkakabagsak nito, lumusot ang kanyang mga paa sa pawid na bubong ng bahay. Buti na lamang at matibay ang bubong ng bahay ni Kapitan. Kaya hindi bumagsak yon ng tuluyan. Dahil sa hindi kataasan ang bubong ng bahay, ay sakto din na sa tapat ni Kapitan lumusot yon. Kaya agad niyang hinila ang paa ng kung anong nilalang na nasa bubungan. Nagpumiglas ito hanggang sa tuluyang makawala. Itinaas na muli ang lumusot na paa sa bubong na pawid. Sunod-sunod na yabag ang narinig namin mula doon sa itaas. Kasunod nun ay tila ang pag-alulong nito na parabang katulad sa isang aso. Kapitan, magnanakaw po ba yung umakit sa bubong kanina? Hindi, Mark. Isa yung aswang na kung tawagin ay tik-tik. Tik-tik? Kapitan, si Tanya po ba yun? Hindi ako sigurado kung si Tanya ngayon. Pero isa lang ang sigurado ko, aswang ang sumugod dito sa atin. Dito ka lang muna at lalabas lang ako ng bahay. Susundan ko ang aswang. Ano? Kapitan, wag na. Dumito na lang kayo. Baka mapahamak pa kayo Walang mangyayaring masama sa akin, Mark. Dahil suot ko ang aking mahiwagang medalyon. Kayo ang maglalabas ng bahay dahil mapanganib. Kahit na anong pigil ko sa kanya, maging ng kanyang asawang si Aida, ay tumuloy pa din si Kapitan. Lumabas siya ng bahay. Dala ang isang mahabang itak. Sa kabilang kamay niya ay puno ng asin. Pansaboy sa aswang kung sakaling lalapit ito sa kanya. Mula sa maliit na siwang ng dingding ng bahay, kitang-kita ko ang nakakatakot na nilalang sa harapan ni Kapitan. Ngunit si Kapitan ay hindi man lang nagpapatinag. Matiim ang tingin sa aswang. Mula sa loob ng bahay, dinig na dinig namin ang ingay ng kanilang mga galaw at usapan. Kay tagal mong nawala sa baryong ito. Pagsisisihan mo na bumalik ka pang hayop na aswang ka. Napakunot ang noo ko sa narinig kong sinabi ni Kapitan. Palaisipan tuloy sa akin kung sino ang nilalang na ito. Kaya nagpatuloy lang ako sa pagmamasid at pakikinig sa kanila. Bakit, Kapitan? Hindi mo ba inasahan ang pagbabalik ko? Akala mo ba ay napatay mo na talaga ako? Bakit bumalik ka pa ditong hayop ka? Balak mo ba manggululi sa baryong ito? Hindi talaga ako lumayo sa baryong ito. Hindi nyo lang nalalaman na narito ko
sapagkat iba ang anyo na ginagamit ko. Araw-araw, nakakasalamuha ko kayo nang hindi nyo namamalayan. Kaya nga alam ko na namatay na si Tatay Gabo. Namatay na ang nag-alaga sa anak ko ng maraming taon. Kaya ipaghihiganti ko ang pagkamatay niya. Mali ka ng pinuntahan dahil hindi ako pumatay sa kanya, kundi ang pinakamamahal mong anak na si Tanya. Yun ay dahil sa kagagawa ng dayong nasa loob ng bahay mo. Ilabas mo na siya dahil siya lamang ang kailangan ko. Hindi kita inadamay sa paghiganti ko kung ibibigay mo siya sa akin. Sige, nandun siya sa loob ng bahay ko. Puntahan mo siya doon. Gawin mo kung ano nais mo. Patayin mo man siya. Hindi kita pipigilan. Ngunit siguraduhin mo lang na hindi mo sasaktan ang asawa ko at ang batang si Buboy. Nataranta ako sa aking narinig at nasaksiyan. Hindi ko malaman ang gagawin ko ng mga oras na yon. Anak nang, talaga bang ibibigay ako ni Kapitan sa aswang na yun? Anong gagawin ko? Diyos ko, kailangan kong makatakas dito. Si Buboy, baka matulungan niya ako. Dali-dali akong pumasok sa silid kung saan natutulog si Buboy. Niyugyug ko siya upang gisingin. Subalit kahit na anong yugyug ko sa kanya, hindi siya gumagalaw man lang. Marahil ay dahil sa matinding pagod niya. Nang mga sandaling yon, narinig ko na ang mga yabag ng aswang na papasok sa loob ng bahay. Binatang dayo! Magpakita ka sa akin! Nangangatal na ako sa takot ng mga sandaling yon. Namumuo na din ang galit sa puso ko laban kay Kapitan dahil naatim niyang ipagkanulo ako sa aswang. Asan ka na, lalaking dayo? Lumabas ka na! Dahil lalo ako nagigigil kapag pinagtataguan ako! Hanggang marinig ko ang yabag niya patungo sa silid kung saan ako naroroon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan hanggang nakita niya ako at magtama ang aming mga mata. Kitang-kita ko ang galit sa puso niya. Nakakatakot ang matalim niyang tingin. Nandito ka lang pala! Katapusan mo na ngayon! Inilabas ng aswang ang kanyang mahabang dila. Tila kasing nipis lang yon ng karayom. Matulis din at matalas. Sa likuran ni Mang Dado, naroon nakasunod sa kanya si Kapitan. Nakatingin ito sa aking mga mata. Tila ba meron itong ipinapahiwatig sa akin, kaya nanahimik lang ako, naghihintay sa susunod na mangyayari. Nang ganap nang nakalapit sa akin ang aswang, nakahanda na din ang dila niya upang ipulupot sa katawan ko. Doon na gumalaw si Kapitan. Ang itak na dala niya ay ginamit niya upang saksakin sa likod ng aswang. Ilang ulit na saksak ang kanyang pinakawalan hanggang sa lumuhod na sa sahig ang aswang. Hindi pa nakontento si Kapitan. Hinubad niya ang kanyang mahiwagang medalyon, saka ipinulupot ang kwintas nito sa dila ng aswang. Lumiwanag ang medalyon, saka tuluyang lumabas ang apoy. Kumalat ang apoy sa buong katawan ni Dado. Nagsisisigaw siya sa matinding init at sakit. Nagtatatakbo siya sa loob ng bahay, dahilan para kumalat ang apoy. Dahil sa gawa sa mga materyales na madaling masunog ang bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Binuhat ko si Buboy mula sa higaan, saka sabay-sabay kaming lumabas kasama ang asawa ni Kapitan. Mula sa labas, nakaluhod si Kapitan habang pinapanood ang nasusunog niyang bahay. Baka sa mukha nito ang panghihinayang. Nasa likod niya ang asawa niyang labis ang paghihinagpis. Kaya nilapitan ko siya upang kahit paano mapagaan ko ang kanyang kalooban. Nang mga sandaling yon, natitiyak kong patay na ang aswang na ama ni Tanya. Kapitan, patawarin niyo ako dahil sa akin nawala po ang ipinundar niyong bahay. Nanghihinayang lang ako sa bahay na ito dahil narito ang mga alaala ng pamilya ko, ng mga anak ko.
Kaya masakit sa akin na naabo ito. Hayaan niyo po, Kapitan. Tutulong po ako para mapatayo po ulit ang bahay na ito. Salamat, Mark. Ngunit hindi na kailangan. Meron pa naman akong ibang bahay na matutuluyan. Yung ipapagawa ko sanang paupahan, doon na lamang muna kami ng asawa ko. Pwede ka din muna tumira, kung ayos lang sa'yo. Ayos lang po sa akin, Kapitan. Ang mahalaga po, kasama ko po kayo. Talagang kailangan kasama mo ako palagi, Mark, sapagkat hindi pa tapos ang problema. Si Tanya, malamang sa mga oras na to, alam na niya ang nangyari sa tatay niya. Kaya nasisiguro kong babalikan ka niya, Mark. Tiyak na tutugisin ka niya. Pero wala po akong kasalanan sa kanya o kahit sa tatay niya. Paano mo ipapaliwanag sa kanya ang bagay na yan? Sige nga, tatanggapin kaya niya ang mga ipapaliwanag mo? 2 buhay na sa pamilya niya ang nawala. Si Lolo Gabo at ang tatay dado niya. Ang paniniwalaan niya lang sa ngayon ay ang damdamin niya. Natitiyak ko ang bagay na yan. Tama ang mga sinabi ni Kapitan. Hindi na nga talaga madadala sa simpleng paliwanag lamang ang mga nangyari. Kapitan, ano pong gagawin ko? Hindi ko din alam, Mark. Ang mabuti pa ay maghintay na lamang tayo sa susunod na gagawin ni Tanya. Nasa kanya ang pagpapasya. Kung pipiliin niya pa din ba ang magpakasama o magpapakabuti na. Siya lamang ang makakasagot sa tanong na yan. Kasabay ng aming pagdadalamhati ay ang malalakas na kulog at kidlat na pinapakawalan ng langit. Tila ba nararamdaman din ito ang kalungkutang nararamdaman namin. Doon ako lalong nakaramdam ng awa para kay Kapitan at sa asawa niya. Hindi nila ako kaano-ano. Hindi din nila ako kadugo. Pero pinoprotektahan nila ako ng gusto. Inaalagaan at halos ialay na nila ang kanilang buhay para sa akin. Labis akong nagpapasalamat sa kabaitan nila. Hindi ko kayang tumbasan ang lahat ng yon, kundi ang suklian din ang kabutihan nila. Tutulong ako para magawa ang bahay nila. Hindi ko sila iiwan hanggang hindi pa sila nakakabangong muli. Yan ang ipinangako ko sa sarili ko. Maya-maya pa ay bumuhos na ang malakas na ulan. Tumakbo kami sa isang malaking puno na nasa gilid ng nasusunog na bahay. Sumilong kami pansamantala upang kahit paano ay hindi kami mabasa ng ulan. Nang mga oras na yon ay dumating na din ang mga magulang ni Buboy. Mula sa kanilang bahay, dinig na dinig pala nila ang ingay ng pakikipaglaban ni Kapitan sa aswang. Kaya napasugod silang mag-asawa. Kapitan, nasan po ang anak ko si Buboy? Ligtas po ba siya? Oo, Castor. Ligtas si Buboy, huwag ka mag-alala. Salamat sa Diyos. Akala ko napahamak na ang anak ko eh. Hindi ko pababayaan mapahamak ang anak mo, Castor. Lalo na at nasa poder ko siya. Nakapanghihinayang lang dahil wala na ang bahay ko, Castor. Kung ganun ho tayo na po muna sa bahay. Doon na po kayo magpalipas ng gabi. Mababasa po kayo ng ulan dito. Hayaan niyo po. Tutulong po ako sa pagtatayo muli ng bahay niyo. Salamat, Castor. Maraming salamat talaga. Habang nag-uusap si Kapitan at si Mang Castor, nakikinig lang ako sa kanila. Naisip kong mababait nga talaga ang mga tao sa baryong yon. Handang tumulong sa kapwa sa panahon ng pangangailangan. Sayang lang at may naninirahang may kakaibang lahi sa lugar na yon. Lahi ng aswang at ng gagayuma. Habang naglalakad kami, ay napadaan kami sa isang malaking puno. Isang pamilyar na tao ang nakita kong nakatayo doon. Nagmamasid sa aming mga galaw. Nagtama ang aming paningin. Hindi ako maaaring magkamali sa nakita ko. Puot at galit yun mula sa mga mata ng taong yun. Si Tanya. Siya ang taong yun. Dahil doon ay bumangon ang kilabot at takot sa buong katawan ko. Kaya naman, nilingon ko si Kapitan at tinabig ang kanyang braso. Ano yun, Mark?
Narito po si Tanya, Kapitan. Ayun oh. Bakas sa mukha ni Kapitan ang pag-aalala nang marinig ang pangalan ni Tanya. Kaya tumigil ito sa pagakbang at humarap sa akin. Nasaan siya? Saan mo siya nakita? Doon po, Kapitan. Itinuro ko kay Kapitan ang lugar kung saan ko siya nakita. Ngunit nakapagtataka na wala na siya doon. Hindi ko napansin kung saan na siya nagpunta. Saan, Mark? Hindi ko siya nakikita sa lugar na itinuro mo. Pero Kapitan, nandun lang po siya kanina, maniwala kayo. Kung ganun, ay nagmamanman na siya sa mga kilos natin. Kailangan na natin magmadali. Bilisan niyo maglakad para makarating na tayo sa bahay ni Castor. Tiyak kung hindi titigil si Tanya hanggat hindi niya ako napapatay. Gaganti siya at yun ang kailangan kong paghandaan. Ikaw naman, Mark, natitiyak kung babalikan ka din niya. Aangkinin ka niya. At kung hindi ka niya makuha, tiyak, papatayin ka niya. Mabilis ang bawat hakbang namin. Nang mga sandaling yon, hindi na namin inalintana ang ulan at madilim na daan. Kahit natatapilok ako sa daan, tuloy lang ako sa paghakbang dahil yun lang ang paraan upang pare-parehong maligtas ang mga buhay namin. Kinabukasan, mabilis na kumalat sa buong baryo ang pagkamatay ni Lolo Gabo at ni Dado. Gayon din ang paglantad ng kapangyarihan ni Tanya bilang aswang. Marami ang natakot. May mga magulang na pumunta sa school upang magreklamo. Gumawa sila ng petisyon upang hindi na payagang makapagturo pa si Tanya. Ngunit kahit na hindi na gawin yun ng mga magulang, natitiyak kong hindi na rin tutuloy sa serbisyo si Tanya dahil wala na siyang mukhang maihaharap pa sa mga tao. Ilang gabi na akong hindi nakakatulog. Iniisip ko kung paanong naging ganito ang buhay ko. Ilang araw pa lang akong narito sa lugar na ito. Napakarami na talagang nangyari. Hindi ko lahat yun mapaniwalaan. Hindi ko maiwasang mapaluha dahil sa labis na hinanakit. Dahil sa hindi pa naaayos ang buhay ni Kapitan. Kaya dito muna kami tumutuloy sa bahay ni Nabuboy. Umiiyak po ba kayo, sir? Ha? Hindi, Buboy. Sige na, matulog ka na. Mula sa pagkakahiga ay bumangon si Buboy. Pagkatapos ay tinitigan ako. Umiiyak ka po, sir. Huwag niyo na pong itanggi. Nakikita ko po ang luha niyo. Nasasaktan lang ako sa mga nangyayari sa buhay ko, Buboy. Ilang araw pa lang ako sa lugar niyo. Pero yung mga nangyari sa akin, parang katumbas na ng buong buhay kong paghihirap. Huwag po kayong mag-alala, sir. Matatapos din po ang lahat. Pamilya po ang turing namin sa inyo. Kaya hindi po namin kayo pababayaan. Kung hindi ako umalis sa school na pinanggalingan ko, hindi sana ito mangyayari sa akin. Nagsisisi na po ba kayo, sir? Oo. May bahagi ng pagkatao ko ang nagsisisi. Subalit sa kabila nun, sinasabi ng isip at puso ko na ginusto ko ito eh. Kaya dapat maging matapang ako. Alam niyo po, sir, palagi pong sinasabi ng tatay ko sa akin na lahat daw po ng mga nararanasan natin sa buhay ay may dahilan. Baka ganun din po sa inyo, sir. Baka po may dahilan. Kaya po nangyayari po ito sa inyo. Alam mo, Buboy, hindi ko alam kung talaga bang 10 taong gulang ka pa lamang eh. Para kasing matanda ka na kung magsalita. Siguro po dahil namulat po ako sa kahirapan dito po sa probinsya namin. Saka namulat po ako sa mga kakaibang mga nangyayari sa paligid ko. Kaya po ako naging ganito, sir. Sana magkaroon din ako ng anak na kagaya mo balang araw. Paano po kayo magkakaanak? Sabi niyo po wala pa po kayong girlfriend. Oo nga naman. Paano nga ba? O di po ba? Napatawa ko po kayo kahit papano. Oo na, panalo ka na. Pero Buboy, seryoso. Nagpapasalamat ako sa inyo, kay Kapitan, at sa lahat ng tumutulong sa akin ngayon. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Nagpapasalamat ako kasi patuloy niyo akong pinoprotektan hanggang ngayon. Pero sir,
Meron lang po sana akong tanong sa inyo. Ano yun, Buboy? Paano po kaya makakalaban si Kapitan kay Teacher Tanya kung wala na pong medalyon niya? Ilang araw na din pong pabalik-balik si Kapitan sa nasunog niya pong bahay. Sinusubukan niya pong hanapin ang medalyon. Pero hindi pa din po niya nakikita. Oo nga, no? Kasamang nasunog yun sa bahay nila. Paano nga kaya kung sumugod si Tanya dito tapos manggulo sa atin? Paano na siya lalabanan ni Kapitan? Nag-aalala po ako sa pwedeng gawin ni Teacher Tanya sa atin. Sa ngayon, tahimik lang siya. Pero malay po natin kung may pinaplano na pala siya laban sa atin. Tulad ni Buboy, ay nag-aalala din ako. Kaya mag-uumaga na, hindi pa din ako dinadalaw ng antok. Kaya naisipan kong pumunta sa labas ng bahay. Tahimik ang gabi, na tila ba walang anumang nangyari nang nagdaang mga araw. Maririnig mula sa loob ng bahay ang malakas na simoy ng hangin. Nahiga ako sa mahabang upuang kawayan, umaasa na dito ay makakatulog na ako. Subalit hindi pa din tumitigil ang mga tumatakbo sa isip ko. Marami ding tanong ang gumugulo sa akin. Hanggang maya-maya ay may narinig akong kaluskos ng ingay sa labas ng bahay ni Nabuboy. Kasunod nun ay ingay ng mga manok mula sa kanilang kulungan sa gilid ng bahay. Bumangon ako sa pagkakahiga. Saka pumunta ako sa maliit na siwang ng dingding. Mula sa labas ng bahay, kitang-kita ko si Tanya. Naroon siya sa harap ng kulungan ng mga manok. Hanggang sa unti-unting nagbago ang anyo niya. Naging katulad siya ng anyo noong gabing napatay niya si Lolo Gabo. Nakakatakot at nakakapangilabot. Matapos siyang magpalit ng anyo, isa-isa niyang hinuli ang alagang manok ni Nabuboy. Saka isa-isang pinatay at kinain. Nang makaubos na siya ng 3 manok, saka lamang siya tumigil. Pagkatapos manginain ay naging isang napakalaking ibon siya. Saka siya lumipad at tuluyang umalis sa lugar na yon. Matapos kong masaksiyan ang lahat ng yon, tulala akong nagbalik sa upuang kawayan. Tiyempo namang nagising na si Kapitan. Lumapit sa aking kinauupuan na may pagtataka. Saka ako inusisa. Ano nangyari sa'yo, Mark? Kapitan, nakita ko po muli si Tanya. Andun po siya kanina sa labas ng bahay. Ano ka mo? Anak ng teteng, hindi talaga tumitigil ang babaeng yun. Teka nga at lalabasin ko muna. Kapitan, teka. Wala na po siya sa labas. Umalis na po siya. Anong ginawa niya nung makita mo siya kanina? Kinain niya po ang ilang alagang manok ni Mang Castor. Wala na. Talagang nagdilim na ang isip ng babaeng yon. Hindi na talaga siya titigil sa pamimirwisyo sa baryong ito. Kailangan mapigilan na ang kasamaan niya. Paano niyo po gagawin yun? Wala na pong medalyon niyo. Kasama na pong nasunog sa bahay niyo. May iba pang paraan, Mark. Makikita mo. Ako mismo ang papatay sa babaeng aswang na yon para matahimik na ang baryong ito. Ano pong gagawin niyo, Kapitan? Sa halip na sumagot, madilim ang tinging pinakawalan ni Kapitan. Pagkatapos ay muli siyang nagsalita. Mamayang gabi, Mark. Aabangan ko ang pagbabalik niya dito. Sisiguraduhin kong yun na din ang huling sandali na makikita siya sa baryong ito. Paano po kung hindi po siya magtungo dito mamayang gabi, Kapitan? Ako ang gagawa ng paraan para lumabas siya sa pinagtataguan niya. Pero paano niyo po gagawin yun, Kapitan? Kinagabihan, bago pa kumagat ang dilim, nakita ko si Kapitan na naghahanda. Hinahasa niya ang itak na ginamit niyang panaksak noon kay Dado. Matalas na po yan, Kapitan. Kanina niyo pa po hinahasa. Oo, dapat lang dahil gagamitin ko to para tapusin na ang aswang. Maganda ka dahil may pupuntahan tayo. Saan po tayo pupunta? Pupuntahan natin ang bahay ni Tanya. Po, ano pong gagawin natin doon? Buhat po nang mamatay ang lolo niya. Hindi na po siya halos nagpupunta doon. Alam ko, pero ang lugar na yon ay mahalaga sa kanya. Natitiyak kong may dambana siya sa bahay na yon. Kaya yun ang gagamitin ko para lumabas siya sa pinagtataguan niya. Paano po, Kapitan?
Mamaya malalaman mo din. Basta't ihanda mo na lamang ang sarili mo. Kapitan, pwede po ba akong sumama sa inyo ni Sir Mark? Dahil seryoso ang pag-uusap namin ni Kapitan, hindi ko na malayan na nakalapit na pala sa amin si Buboy. Aba, Buboy, hindi ka pwede sumama sa amin. Delikado ang gagawin namin. Dumito ka na lang sa bahay nyo. Pero Kapitan, gusto ko pong sumama sa inyo. Gusto ko pong tumulong. Huwag na matigas ang ulo, Buboy. Ayoko malagay ka muli sa panganib. Kaya huwag ka na magpumilit pa. Payagan niyo na po ako, Kapitan. Gusto ko pong ipaghiganti ang mga manok kong kinain po ng aswang na yon. Buboy, tama si Kapitan. Dumito ka na lang, makinig ka sa kanya. Hindi na muling nagpumilit pa si Buboy. Nakasimangot lang itong lumapit sa kanyang ama na si Mang Castor. Inaayos niya ang kulungan ng kanyang mga manok. Marahil ay gusto ni Mang Castor na hindi na malagasan pang muli ang kanyang mga alaga. Tay, gusto ko pong sumama kina Kapitan. Hindi anak, makakaabala ka lang sa kanila. Dito ka na lang. Samahan mo ang nanay mo at ang lola Aida mo. Ako na lang ang sasama sa kanila. Nakahanda na ba kayo dalawa? Tara na. Tugisin na natin ang aswang sa baryong ito. Opo, Kapitan. Nakahanda na po ako. Ako din, Kapitan. Nakahanda na ako. Nanggigigil na akong makaharap ang babaeng aswang na yun. Bagamat kinakabahan, sumama ako sa plano ni Kapitan. Nag-aagaw na noon ang dilim at liwanag nang magtungo kami sa bahay ni Tanya. May ilang mga kalalakihan din ang sumama sa amin dahil gusto din nilang mawala na ang aswang sa baryo Sapang. Tig-2 galon ng gasolina ang bitbit namin sa aming magkabila ang kamay. Nang marating namin ang bahay ni Tanya, agad na ibinuhos ni Kapitan ang gasolina sa paligid ng bahay. Bagamat hindi ako lubusang sang-ayon sa planong ito, wala akong magagawa para pigilan si Kapitan. Buo na ang kanyang pasya. Subalit ang ipinagtaka ko, ang dala niyang galon ng gasolina ay hindi niya inubos. Sa halip ay inilagay niya ang 2 pang galon sa isang gilid. Malayo yon sa mismong bahay. Subalit hindi ko na din gaanong pinagtuunan ng pansin dahil alam kong may plano si Kapitan para doon. Sige, sindihan niyo na po, Kapitan. Matapos maihagis ni Kapitan ang may sinding palito ng posporo, ay biglang may malaking ibon ang dumating. Kitang-kita ng aming 2 mata ang pagbaba niya sa bubong ng bahay. Bitbit ng ibon sa kanyang magkabila ang paa, sina Buboy at Lola Aida, ang asawa ni Kapitan. Ibinaba niya ang 2 tangan, saka muling lumipad pababa sa lupa habang nagsisimula na magliyab ang bahay. Aida! Buboy! Diyos ko po, hindi maaari ito! Kapitan, anong gagawin natin? Masusunog sila kapag kumalat ang apoy. Samantala, walang tigil sa pagpalahaw sina Buboy at Lola Aida. Takot na takot ang 2. Tay! Kapitan, tulungan niyo po kami! Tulong! Tulong po! Samantala, si Tanya ay bumaba na sa lupa. Nagbalik sa dating anyo bilang isang tao. Unti-unti siyang lumapit sa kinaroroonan ko. Gusto ko sanang tumakbo papalayo, pero huli na. Nahawakan na niya ang braso ko. Matapos niyang mahawakan ang braso ko, nagpalit na muli siya ng anyo bilang aswang. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako, Tanya! Bakit? Natatakot ka ba? Talagang nakakatakot, pati ang boses niya, lalo na't malapit na malapit lang siya sa akin. Hindi! Hindi ako natatakot sa'yo! Talaga ba, Mark? Pero kitang-kita ko sa mga mata mo ang takot. Huwag kang mag-alala. Hindi ka masasaktan. Kung papatayin niyo ang apoy sa bahay ko. Pero ayos lang din. Dahil kahit na masunog ang bahay ko, sunog din ang mga mahal ko sa buhay. Kaya patas na tayo! Hindi! Hindi kailanman magiging patas yun! Dahil lahat ng nangyari sa'yo, kagagawan mo yun! Ikaw ang nagsimula ng kaguluhang ito! Ikaw ang may kasalanan! Matapang ka pa din.
kahit hawak ko na ang buhay mo. Ano, Kapitan? Itayin mo na lang bang masunog ang mga mahal mo sa buhay? Ibaba mo si Buboy at Lola Aida! Sasama na ako sa'yo, Tanya! Sige, madali naman ako kausap. Pagkatapos akong bitiwan ni Tanya, nagpalit siya ng anyo bilang isang malaking ibon. Pagkatapos ay lumipad ito patungo sa kinaroroonan ni Buboy at Lola Aida. Sa kahinila ng kanyang matatalim na kuko, ang 2 taong nasa bubong upang maibaba sa lupa. Matapos maibaba ng aswang ang 2, binalikan ako ng aswang, saka inilipad pataas sa bubong ng bahay. Dama ko ang matinding init mula sa aking kinalalagyan dahil malapit nang maabot ng apoy ang bubong ng bahay. Bakit mo ako dinala dito? Balak mo ba akong patayin? Oo, balak kong mamatay. Nakasama ka. Nababaliw ka na! Nababaliw ka na, Tanya! Gusto kita, Mark. Gustong gusto kita. Mula pa nung una pa lang kitang nakita. Kaya nga kung hindi ka magiging akin, magkasama na tayong mamamatay dito. Pagkasabi nun ni Tanya, nasaksiyan kong nagbalik ang anyo niya sa pagiging tao muli. Hindi mo ako totoong gusto, Tanya. Nahihibang ka dahil sa gusto mo ay atensyon mula sa ibang tao. Siguro nga tama ka. Yun ay dahil kahit minsan, hindi ko naramdaman na tinanggap ako ng mga tao sa baryong ito. Kahit na wala akong ginawang masama sa kanila. Palagi nilang ikinakabit sa akin ang pagkakamali ng nanay ko at ang pagiging aswang ng tatay ko. Kayong kahit minsan, hindi naman ako nanakit ng tao. Masama bang hingin ko sa'yo na magustuhan mo din ako? Hindi, Tanya. Pero ang ipilit agad ang gusto mo, yun ang masama. Wala pa akong 1 buwan sa lugar na to. Hinayaan mo sana muna akong makilala ka ng lubusan. Malay mo at magustuhan din kita. Nagpapatawa ka ba, Mark? Pangit ako sa paningin ng iba. Kaya ang tanging paraan para magustuhan mo ko ay ang gayuma. Ngunit pakialam merong batang si Buboy na yun at si Kapitan. Kaya hindi gumana ang plano ko. Pero tapos na yun. Dahil magkasama na tayong mamamatay ngayon, Mark. Hindi na tayo maghihiwalay. Kahit sa kabilang buhay. Hindi. Hindi, Tanya. Hindi ako sasama sa'yo sa kabilang buhay. Malakas na pagtulak ang ginawa ko kay Tanya. Dahilan para mahulog siya sa apoy na nakakalat sa baba ng bahay. Mula naman sa kanilalagyan ko, dinig na dinig ko ang malakas niyang sigaw at pagtangis hanggang humina yon. Tuluyan nang nawala ang boses ni Tanya. Doon din ay naramdaman ko na unti-unti nang nasusunog ang palupo ng bubong ng aking tinatapakan. Hanggang sa ang kinatatakutan ko ay naganap. Gumuho ang bubong na inaapakan ko. Unti-unti akong nahulog sa lumalagablab na apoy. Kasunod nun ay ang pagdidilim ng paningin ko. Nawalan na ako ng malay tao. Nagising akong nasa ospital. May benda ang likod ko. Dahil yun sa sunog na tinamo ko. Subalit maliban doon, maayos ang aking pakiramdam. Iginala ko ang aking paningin sa paligid. Nakita ko ang natutulog na si Buboy sa gilid ng higaan ko. Buboy? Buboy? Mahinang pagkalabit sa ulo niya ang ginawa ko. Hanggang sa mag-angat siya ng muka. Sir Mark? Sir Mark, gising ka na po! Anong nangyari sa akin? Naku sir, 1 linggo ka pong walang malay. Sabi po ng doktor, comatose daw po. Akala ko po talaga, hindi ka na magigising eh. Sir Mark, salamat po sa Diyos at nagising ka na po. Buboy, asan sina Kapitan? Nasaan sila? Umuwi lang po sila nila tatay para magpalit po ng damit, saka magdadala raw po ng pagkain dito. Pero maya-maya po, babalik din po sila dito. Salamat sa inyo, Buboy Maraming salamat talaga sa lahat.
Sandali lang po sir, tatawagin ko lang po ang mga doktor. Sasabihin ko po sa kanila, nagising ka na po. Hintay lang sir ha, sandali lang po. Maya-maya, bumalik si Buboy kasama ang doktor. Agad silang lumapit sa akin at nagtanong ng ilang mga bagay. Nagbilin lang, ukol sa kalagayan ko. Pagkatapos nun ay umalis na din sila. Pagkalabas ng doktor ay siya namang pasok ni na Kapitan at Mang Kastor. Halos maluwa ang dalawa nang makita nila kong gising na. Aba Mark, salamat sa Diyos! Gising ka na. Akala ko kung ano na mangyayari sa'yo. Pinakaba mo ko ng gusto Akala ko di ka na magigising Hindi po pwedeng mangyari yung Kapitan. Hindi po maaaring doon lang magwakas ang buhay ko. Pero, teka Kapitan, paano po akong nakaligtas sa sunog? Saan naalala ko po? Nasunog ako sa lumalagablab na bahay. Ako nagligtas sa'yo, Mark. Po? Paano? Paano niyo po akong iniligtas? Nang makita ko ang pagbagsak mo sa apoy, agad kong ibinuo sa sarili ko ang laman ng 2 galon na itinabi ko. Hindi gasolina yon, kundi tubig ang laman nun na pinagbabaran ko sa aking medalyon. Bago pa ito nawala. Kaya nga, hindi ako nasunog kahit sumuong ako doon sa naglalagablab na apoy. Gagamitin ko sana yun sakaling mapalaban ako sa aswang. Subalit ang baliw na Tanya na yon, mas gusto pang magpakamatay kasama ka. Kaya naman, nagamit ko yon at naging paraan para mailigtas ka. Kapitan, salamat. Walang hanggang pasasalamat po. Sa inyo din po, Mang Kastor. Buboy, salamat sa inyong lahat. Anak na ang turing ko sa iyo, Mark. Kaya hindi mo na ako kailangang pasalamatan pa. Hindi ko mapigilang maluwa ng mga sandaling yon. Dahil kahit na mahirap ang pinagdaanan ko, may taong tumulong sa akin. Nagpakita ng tunay na malasakit at pagmamahal nang walang hinihingi na kapalit. Ngayong wala na ang aswang na si Tanya. Tapos na ang yugto na yon ng buhay ko. Ngayon, mas nakikita ko ang panibagong bukas na puno ng pag-asa at saya kasama ang mga bago kong pamilya. Dahil sa ngayon pa lang ako nagising, kaya ngayon ko lang natawagan ang pamilya ko. Ang nanay at tatay ko. Ikinuwento ko sa kanila ang lahat ng mga pinagdaanan ko at kung paano kong nalampasan ang lahat ng iyon sa tulong ng aking mga bagong kaibigan at itinituring ngayon na pamilya. Naputol ang aming masayang kwentuhan nang biglang may kumatok sa kwarto ko dito sa ospital. Nagkatinginan kami sa isa't isa dahil wala namang kaming inaasahang bisita na darating pa. Sino kaya yun? Baka si Doc na po yun. Sabi niya po kasi kanina, babalik daw po siya. Baka nga. Sige Buboy, buksan mo na ang pinto. Agad namang sumunod si Buboy sa iniutos ko sa kanya. Binuksan niya ang pinto. Iniluwa ng pinto ang masayang muka ni Lola Aida. Kasama rin si Mang Kastor, saka isang babae na hindi ko kilala. Napakunot pa ako dahil iniisip ko kung kakilala ba siya. Subalit si Buboy nakangiti at patakbong yumakap sa nasabing babae na nakangiti din sa kanya. Ate! Ate Sol! Tay, alam niyo po bang darating si Ate Sol ngayon? Oo anak, hindi namin sinabi sa'yo dahil gusto ka naming sorpresahin. Aba Buboy, may maganda ka palang ate ah. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Opo sir, pasensya na po ah. Ang dami po kasing nangyari. Kaya nga po, magpagaling na po kagad kayo sir para makasama namin mamasyal ni ate. Buboy anak, wag mong madaliin si Sir Mark. Saka maraming pagkakataon pa ang darating para makasama mong mamasyal ang ate Sol mo. Dahil mula sa Lunes, sa school ng baryo sa Pangnadin siya magtuturo. Ano? Talaga po? Yay! Dito na ulit si ate.
Sir Mark, maganda po ang ate ko, di ba? Oo naman, maganda siya. Maganda at mukhang mabait talaga si Sol. Aaminin ko na sa unang pagkikita naming ito, pakiramdam ko ay gusto ko nang mas makilala pa siya. Saka parang mas nagugustuhan ko nang bumalik sa pagtuturong muli. Parang bumalik na ang sigla ng katawan ko. Tila nakalimutan ko na kagad ang mga masasamang nangyari sa akin ng mga nagdaang araw. Nararamdaman kong ito na ang magandang simula ng buhay ko dahil sa kapatid na babae ni Buboy. Sa buhay natin ay makatatagpo tayo ng taong ating mamahalin. Subalit hindi nakatadhana sa atin. Mahihiwalay ang landas at magiging alaala na lang ng ating nakaraan. Ngunit sa panibagong yugto ng ating buhay, hindi maiiwasan ang darating na maraming pagsubok, pasakit at mga sitwasyong hindi natin alam kung ano na ang ating gagawin. Subalit, kung ating mapagtatagumpayan lahat ng ito, tiyak na may naghihintay sa ating magandang bukas. Huwag rin nating kalilimutan na palaging merong ibibigay ang ating Panginoong Diyos na mga taong makakasama natin para magbigay ng bagong pag-asa at bagong simula sa ating buhay.